Ako po si Jen, hindi ko tunay na pangalan. Hindi ko na po sasabihin ang exact address ko, pero ngayon po ay nakatira na ako sa Cavite. Pinanganak at lumaki sa probinsya ng magulang ko sa Cotabato. Nag-aral ako doon hanggang makatapos ng elementary at high school. Nung nag-college naman ako taong 2010, lumipat na kami dito sa Cavite. Nakabili kami dito ng isang lumang bahay. Maganda ang bahay kahit medyo may kalumaan na at may dalawang palapag at may malawak na bakuran. Pang-ilang pamilya na rin ang tumira dito at hindi naman ipinaliwanag ng may-ari kung bakit laging umaalis ang mga nakakabili. Hindi na lang din nag-usisa si tatay dahil mura na lang nabili at malapit pa sa trabaho niya. Pagpasok ko pa lang sa bahay, ramdam ko na agad ang mabigat na presensya. Malawak ang sala, tapos puro kahoy pa ang mga gamit. Halatang makalumang style talaga. Dim din ang ilaw kaya sa isip ko ay yun sigurong dahilan kung bakit mabigat ang pakiramdam ko. Nilinis namin ang buong bahay at bakuran at dahil na rin sa pagod ay madali akong nakatulog kinagabihan. Madaling araw nang magising ako at bumaba para umihi at uminom. Pagbaba ko sa kahoy na hagdan, may narinig akong parang umiiyak na sanggol sa kusina. Di ko pinansin dahil baka may baby lang yung katabing bahay namin. 3 gabi kong naririnig ang iyak na yun, kaya naman nagtanong na ako sa mga kasama ko sa bahay kung naririnig din ba nila yun at oo daw. Weird lang daw dahil sa madaling araw lang nila naririnig at parang sa loob ng bahay lang nanggagaling yung iyak. Hindi lang yun, may mga naririnig din kaming parang nagtatakbuhan pababa at paakyat sa hagdanan. Akala ko, ako lang ang nakakaramdam lahat ng yun. Ayaw ko ikwento sa kanila dahil baka matakot lang sila. Sa mga sumunod pa na mga gabi ay mas lalong lumala ang mga pangyayari. Gising pa kami at nanonood ay naririnig na namin ang mga yabag na tumatakbo sa kahoy na hagdan. Binuksan lahat ni Papa ang ilaw at doon tumigil ang ingay. Nakitabi na rin ako sa kanila ni Mama na matulog sa kwarto nila pero ganun pa rin. Mas lalo lang lumalakas ang naririnig naming pag-iyak ng bata. Dumating ang umaga at tinanong namin yung mga kapitbahay namin kung may anak ba sila na maliit na umiiyak tuwing madaling araw. Pero ang sabi nila ay wala daw bata sa kanila. Doon na sila nagkwento na yung unang pamilya daw na nakatira doon ay nilooban at ginawa ng masama. Taong 1990 pa daw ito nangyari. About naman sa batang umiiyak ay baka yun daw yung anak ng mag-asawa na inilibing sa bakuran malapit sa kusina ng bahay. Doon namin napagtagpi-tagpi ang lahat na baka yung naririnig naming tumatakbo paakyat at pababa sa hagdan ay baka naghahabulan sila noon. Ang ginawa namin, pinabless namin ang buong bahay, nag-alay ng mga panalangin para sa mga kaluluwa na hindi matahimik. Sayang naman kasi kung ibebenta lang namin ulit ang bahay. Mula noon, mas gumaan na ang pakiramdam namin at natigil na rin ang mga naririnig namin tuwing madaling araw. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.